Mga kaibigan, magandang araw po So meron po akong ituturo sa inyo, especially dun sa mga bago pa lamang, sa mga new drivers, sa mga beginners. So tuturuan ko po ngayon mga kaibigan mag-adjust ng side mirror, Diyan sa left side at saka diyan sa right side at saka dito sa ating rear view mirror. So ito po ay napakahalaga dahil dito po nakasalalay yung kaligtasan natin kapag nasa biyahe na po tayo. So ngayon, paano nga ba ang tamang setup or adjustment ng mga side mirror na yan at saka yung ating rear view? Okay, so una nyo pong gagawin mga kaibigan, dapat po ay naayos nyo na po ang inyong driving position. Dapat komportable po tayo na hindi na po natin siya babaguhin talaga. Kaya pagpasok natin dito sa driver seat, hanggat maaari setup po muna natin yung ating pagkakaupo. Dapat maging komportable tayo. Pag nakuha po natin yan, dito na po natin maimamatch yung setup ng side mirror. So bakit kailangan natin unahin yung pag-adjust ng upuan? Kasi po pag tingin po natin ang side mirror at in-adjust po natin kaagad yan, the same time hindi pala tayo komportable sa ating pagkakaupo. Pag in-adjust po natin to, magbabago po yung ating view sa side mirror. Kaya I highly commend na ayusin po muna natin ang ating pagkakaupo dito sa driver seat. Pag nakuha po natin yung komportable natin na pagkakaupo, saka po natin isunod yung side mirror. So paano nga ba yung tamang setup niyan? So unahin po muna natin dito sa left side. Kung napapansin po ninyo, so unsafe po siya, unsafe. Kasi po hindi po natin makita yung body. Okay? At least yung door handle hindi natin makita. Kung napapansin po natin, yan. Okay. So yan, medyo nakita po natin kasi nilapit ko yung ating camera. Pero dito sa normal na seating ko, ito po yung normal na pagkakaupo ko ngayon. Hindi ko po makita yung door handle, yung side ng body. Ngayon, i-adjust po natin yan sa tamang setup. So meron po siyang control dito. Ayan. So sa ibang mga kotse po, sa ibang mga sasakyan, wala po siyang controls. So kung may controls po sa side mirror, dito po ninyo siya i-adjust. So iba naman po, wala dito, nandito nakalagay. Yan sa ibang mga brand ng sasakyan. So since ito po, nandito po yung control niya, so meron po siyang selector, left and right lang naman po siya. Ito po yung left. Ayan. Pag pinindot po natin yung left, so meron po siyang arrow kung saan natin siya mapapagalaw. Katulad po nito. So sa normal na upo ko dito mga kaibigan, ito po siya, Yan, set up ko muna. Yan. Ito po yung normal na upo ko. Pag lingon ko po dito sa left, yan po yung nagiging situation yan. So ngayon, ang gagawin ko ngayon, i-adjust ko siya ngayon. Ipapasok ko siya ng konti. Yan. At least 10% makikita natin yung body. Yan. So yan na po yung body. 10% matatanaw mo siya. Ang problema, kalsada lang ang nakikita ko siya sa kanya. Ngayon mga kaibigan, mali pong setup yan. Since nakuha na natin yung body 10%, so medyo nakayuko siya ngayon, i-adjust ko siya pataas ng konti. Yan. Kung napapansin nyo, gumagalaw siya. So ang tamang setup po niyan, yan. Okay. 10%, kita natin yung body. Okay siya. Ngayon, para hindi siya nakayuko, or hindi naman siya masyadong nakatingin sa taas. So yung door handle na to mga kaibigan, yan. So dapat nasa corner siya. Yan, kung napapansin nyo, nasa corner ng side mirror natin. Okay, so yan po yung setup niyan mga kaibigan. Kaya kung napapansin nyo po, yan po yung ating view. So mas makikita natin, mas malayo yung mga paparating na nandun po sa likodan natin na nandito sa bandang kaliwa. Okay, so yun po ang tamang setup dyan mga kaibigan. So pagtapos po natin siyang i-adjust, so okay na siya, goods na siya. Dito naman po mga kaibigan sa kanan, kung inyo pong papansinin, hindi rin po natin kita ang body. So unsafe po yan mga kaibigan dahil mamaya mayroon na pala tayo nasabitan, hindi pa natin nalalaman or nakikita. So ngayon i-adjust po natin mga kaibigan yan. Ilagay natin ng right muna. Yan, tapos ito po yung arrow na kung saan natin siya pagagalawin, So it's depend dito sa ating view. So ito pong nakita natin sa cam, ito na po yung normal na driving position ko dito, sa driver seat. So ang gagawin ko diyan, ipapasok ko siya. Yan, pasok natin siya.
Okay, at least 10% makita ko yung body. Okay. Ayan na po. Kita na po yung body 10% pero medyo nakatingala ng konti. So ang gagawin ko diyan, ibababa ko ng konti yan para lang yung door handle ay mapunta dun sa pinakang lower part sa gilid, no? Sa parang corner ng side mirror. Okay, so yan po mga kaibigan. Kung nakikita nyo ito, yan, yung door handle na yan dapat nandyan sa part na yun sa baba. So yun po ang tamang setup nyan. Ganun din po dito sa kaliwa, no? Yan, okay. So yan po ang tamang setup ng ating mga side mirror. Okay, pagtingin natin dito, at least kita natin yung body. Kung halimbawa mayroon tayong tinamaan na or sinabitan, at least aware po tayo. Ngayon, ang kasunod po nito mga kaibigan, dito sa side mirror, left and right, ito pong rear view. Kung napapansin po natin yan, so halos through yung ceiling na ang kita natin. Ang mahalaga po dito mga kaibigan ay nakikita po natin yung likod. Buo, 100% dapat kita natin yung nasa likod natin. Ngayon, madali lang po siya i-adjust. Hawakan lang po natin dito, iwasan natin na humawak dito sa lens dahil baka magkaroon lang ng fingerprint. So medyo malabo siya. So dito lang hawak. Tilting na din po siya, pwede mo siyang galaw-galawin. Ayan. Pag nakita na natin yung buong likod, katulad po nito, 100% kita mo yung windshield dyan sa likod. Yan na po ang tamang setup niyan. At least kita mo yung nandun sa likodan. Okay? So yan po ang proper setup ng rear view, side mirror, left at saka dyan sa kanan. So yon. So para po sa mga beginners, sa mga new drivers, ito po kailangan nyo po itong maintindihan at matutunan para safe po kayong bumabiyahe at hindi po tayo na aksidente. So yun po mga kaibigan, ano? Abang-abangan nyo po yung mga next vlog pa po natin regarding sa driving tutorial natin. So again, ang video po na to, ginagawa ko po ito para nakakatulong po tayo sa mga new drivers, sa mga beginners, sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive, especially dun sa mga interesado talagang matuto sa pagmamaneho. So, yun lamang. Bye-bye!